love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Hanggang kailan kaya ako aasa? Kasi minahal ko na siya. Sobra. Pero hanggang kailan kaya ako aasa na balang araw ay mamahalin niya rin ako? Diba di naman yun inaaral? Kusama naman yung nararamdaman. Pero dahil nagmamahal ako, nagpapakatanga ako. Aasa na lang ba ako na mamahalin rin niya ako? O pipilitin kong kalimutan na siya? Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Miss Dana. Top confidential lang po ang account ko, ha? Sikretong malupit kasi to. Nagsimula kasi ang lahat nung nagkaroon kami ng class reunion last December. Doon nagsimula, nag-spark ulit ang love na naramdaman ko. For how many years kasi, minahal ko na ang taong ito. Gustong gusto ko siya at minahal ko na siya. Nang palihim nga lang. Ang daming mga estudyante. Pero sa class namin, kukonti lang ang nag-attend. Isa lang ang nakatawag ng pansin sa akin, si Andre. Si Andre ang tinutukoy kong sobrang lakas ng tama ko. Minahal ko for how many years sa school. Pero wala yatang pagtingin si Andre sa akin. Ginawa ko na rin yung magpapa-charming, magpapapansin. Walang effect eh. Siguro nga kulang pa yung moves ko. Babae ako pero kailangan nga din siguro ng aggressive actions. And so nagkasalubong ang mga mata namin. Nag-smile siya. Parang tinakasan ng dugo ang mga katawan ko. Ang mga ugat ko sa katawan ko. I never imagined na magkikita pa kami uli. Ang tagal na din. First time ko kasing umattend ng reunion. Dati-rati hindi ako nakaka-attend. Siya din pala. First time. At doon na nga nagsimulang mag-usap kami. Halos sa buong reunion celebration, kami lang ang magkatabi. Kami lang ang nag-uusap. Sumisingit-singit paminsan-minsan ang mga classmates namin, pero hindi ako bumibitaw. Kinakausap ko pa din siya para hindi siya maboard at hindi maghanap ng ibang kausap. Nininervyos ako, oo. Ini-imagine ko na nga ang maraming bagay na kasama siya. Parang nagkaroon na ako ng wild imagination na sana this time magkaroon na ng kasagutan ang matagal ko ng love sa kanya. Ilang years na nga ba ang lumipas? And so nagkalaliman ng pag-uusap hanggang umabot sa puntong career na ang pinag-uusapan namin. Sinilip ko pa ang mga kamay niya. Kung may singsing ba, baka married na siya. Balita ko kasi married na pero walang singsing. Nung tiningnan ko siya, parang hindi siya tumanda. Mula ulo hanggang paa, nakatingin lang ako, panakaw ang tingin. Habang nag-uusap, ngumingiti ang puso ko. Kinikilig ako, deep down to my bones. Napabuntong hininga siya. Napansin yata niyang nakatitig lang ako sa kanya. Tapos biglang tumayo siya sa kinauupuan niya. Para bang may gagawin at gustong umalis na. Pero sabi ko, wait lang. Napasigaw ako. And then biglang naibaling lahat ng atensyon ng mga classmates ko sa akin. Napatingin. Ang iba nakangiti. Para bang may mali siya.
O ako lang ba ang nag-iisip? Sabi ko pa sa isip ko, hindi ko na siya pakakawalan. Ilang taon na rin akong nagsuffer sa love ko sa kanya. Buti na lang, wala akong boyfriend that time. Sabi ko, ako na ang gagawa ng move. Maging kami lang. Siguro, dream come true yun. Nung nagchika-chika na ang lahat ng mga classmates namin, nagkatawanan pero andyan pa rin siya sa tabi ko. Ako naman hindi umaalis. Kung saan siya, nagfa-follow ako. Obvious ba? Gusto ko na talaga siyang sabihang love ko na siya noon pa. So, kinompose ko ang sarili ko. Talagang desidido ako and determined enough na mag-confess kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Nung nagkasarilinan na, tapos ng mga parlor games namin, kinuha ko ang atensyon niya ulit. Sumeryoso ang mukha ko. Nakatitig siya sa akin. Kaso nga lang, nung sasambitin ko na sana, na minahal na kita nun pa, may biglang dumating. Tinawag siyang, Papa. Natigilan ako. Sabi ko, ha? May asawa ka na? Tumawa siya. Hindi, may anak lang. Single ako. Pero naman, napabuntong hininga na ako. At least single siya, bahala na kung may anak siya. Ganun ako kadesidido. Pero dumating din pala ang kasama ng bata, girlfriend niya. Gusto nang tumulo ng mga luha ko. Kung saan ba naman ako nagkalakas ng loob? Pipigilan na naman ba ng tadhana ang nararamdaman ko? Engaged na pala sila ng girlfriend niya. Pinakilala niya pa sa akin. Nagkamay kami. Mula ulo hanggang paa tiningnan ko ang girlfriend niya. Bakit siya pa? Hindi na lang ako. Nakakainis lang isipin. Bakit ang lupit ng tadhana sa akin? And then Andre excused himself para samahan ang anak niya at ang girlfriend niya. So ang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako a-attend pa ng reunion. Iiyak lang din naman pala ako. Tumabi sa akin na isang girlfriend ko. Girl na friend ba? Classmate ko din. Siya pala ang nakapansin. Nagbago daw kasi ang facial expression ko. Mula sa excitement hanggang sa pagkalungkot at pagkamuhi. Alam niya pala, all along, na may gusto ako kay Andre. Sabi niya pa, mahal mo, no? Mahal mo, matagal na. Alam ko yan. Bigla akong bumulalas ng iyak. I really wanted to cry out loud. Bakit na naman nahuli ako? Ang sabi ko. Sabi niya, hey, kalma. Di pa naman sila kasal. Malay mo naman. Sabi ko, wag mo na akong bigyan pa ng chance. Baka maglong lang ako at mapiko. Pero bumangon yung pagka-determine ko. Gusto ko pa rin sabihin sa kanya, kahit may girlfriend na siya, kahit engaged na siya, o kahit may asawa na siya. Ang gusto ko lang malaman niya ang nararamdaman ko. Pero tama nga ba? Naguluhin ko pa ang isip at puso niya. Kaya sabi ko na lang sa isip ko, maybe in another life, kami nang pagtatagpuin, kami na ang itatadhana, kami na ang magiging destiny. Siguro sa buhay kong ito ngayon, ibang nakatadhana para sa akin. Pero hindi pa rin maalis sa puso ko na siyang gusto ko, siyang mahal ko. Siya ang laging laman ng mga panaginip ko. Pero hanggang doon na lang ba ako?
Antagal na akong umasa. Yun pala, may iba na siyang mahal. O, hindi na nga naman talaga niya ako minahal. Dahil in the first place, hindi niya alam na may nagmamahal sa kanya nang matagal na. And so, I just looked at him. Habang masaya siya nakangiti, kasama girlfriend niya at yung bata. Sabi ko na lang, goodbye, Andre. Maybe sa next life na lang, hihintayin kita. At mamahalin pa rin kita. Chin, pasensya na. Hanggang dito na lamang ang mahaba kong istorya. Hindi pala lahat ng love story ay happy ending. Pero naglolong pa rin ako dahil siya lang ang kinukonsider kong happy ending ko. Until here, more power to your station. Ang inyong kamags, Miss Tana. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ng puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.